Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, OMG, nagkabistuhan na, Diyos ko po, General nilaglag si DILG Abalos. Nako, grabe, napuruhan. Yan mga kababayan ang ating alamin. Mula po rito kaya Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV. Yan. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Pwede rin kasi mag-isip ang mga kababayan natin. Tingnan nyo, bumalik ulit yung illegal na droga kasi hindi na natakot. Kaya ganito na kabulto, kalaki, walang takot na binabiyahe yung mga illegal na droga. Ano po ang reaction nyo doon? Yun nga ang isa doon sa problema natin. Kung noong dati na nagkakaroon talaga ng talagang mahigpit, nagkakaroon talaga ng tumbahan, ngayon pa na talagang baluwag yung treatment sa kampanya ng illegal drugs. Kasi kahit kami, biro nyo, nag-umpisa kami 2014 itong grupo namin. Talagang minomonitor namin yung mga activity ng mga law enforcement agencies. Ngayon, nakikita namin, bumabalik. Ang mahirap kasi, kapag ka naging malambot ka sa kampanya, walang mangyayari kasi mismong yung nanghuhuli ang siyang involved dyan. Yun ang problema. Kapag ang leader, So makikita ito mga kababayan, makikita niyo diyan yung mga lalagyan, 'di ba? Nasa topper nga lang mga ka-review. 'Di ba parang unusual, no? May nag-comment po na parang hindi ka paniwala kasi nga po nasa loob ng topper yung mga droga mga kababayan. Eh, 'di ba? Nakikita po natin sa mga nakaraang mga raids, 'di ba? Yung mga nakaraang operasyon nila. Nakikita po natin yung mga drugs mga kababayan, talagang naka-tape po 'yan, no? Tinitape pa nila ng hindi makawala. Pero dito parang mga basura lang no? Parang basura na kung tingnan nyo. Kayo na lang pong mga kababayan, no? Yung pagkakaiba lang naman, no? ang bot, lolokohin ka ng mga inuutusan mo. Hindi po pwede wawalan ka ng command eh. Oh, ikaw yung nandiyan sa sa taas. Pero yung mga inuutusan mo, nakikita ka na malambot ka, wala, lolokohin ka nito mga ito. Pakatandaan natin, hindi mga yung mga yan, humaharap sa kriminal, pero mas kriminal pa sa mga kriminal. Kaya nga pagka yan, nagpautungan dyan sa mga yan, walang mangyayari dito sa bansa natin. Malambot ang leader, malambot yung sistema. And marami rin po muna kasi may tuturing ba na anti-drug operation yung nangyari, naswertehan nga, na parang ipinagmalaki agad. Ganito yung bloodless. Yun agad yung bloodless. Kasi ito, hindi ba tuturing na anti-drug operation. Ang anti-drug operation, unang-una, covered siya ng ng pre-operation na report at saka ng authority to operate. Merong certificate of coordination yan. Yan, nahuli sa checkpoint, hindi sa anti-drug operation. Malinaw na malinaw kasi kung yan, anti-drug operation, nahuli nila yung kung sino yung may-ari niyan. Di ba? Ganyang kalaki na dalawang more or less 2 tons, pero wala kang nahuli na personalidad. Kasi kung ako ang magtatrabaho niyan, talaga hindi ko muna pipitasin yan. Dadaan ng checkpoint yan, pasasabihan ko yung checkpoint, huwag yung haraming yan, sinusundan namin yan. Gusto namin maiuwi niya yan sa kanila. Kasi nandun yung tatay niya, nandun yung nanay niya, nandun yung buong angkad niya. Yun ang huhulihin namin. Diba? Kasi kung yan, anti-drugs operation, hindi mas ba't huli sa checkpoint? Naalala ko pa nga Sir Jojo, pag may operation yung PDEA, halimbawa nagpadala ng kontrabando, di ba? Hindi haharangin doon sa kung saan galing.
Dapat Controlled delivery. babagsak mo na dito at kung sino yung hindi lang may nakapangalang consignee, kung sino yung consignee, dapat meron talagang mag-claim. Pero hanggang sa walang mag-claim, kung hanggang walang mag-claim. Pero kumbaga marami na rin ako, nakasama na rin ako sa operation ng ng PD. So yun mga kabayan, naalala ko lang ito, kwento muna natin ng saglit mga kabayan, no? Dahil parang naalala ko po yung anak ni OG Boeing Rimulya, di ba? Yun talagang operation kasi, di ba? Doon sa bigayan talaga, di ba? Sa pagdi-deliver na, binibigay na. Yun po ang masasabi nating operation. Maliit nga lang yun mga kababayan, maliit lang po yung halaga nun. Diba? Eto pa kaya, no? Walang kasi eto, ewan ko lang sa inyo, pero gaya po ng napapanood natin sa mga pelikula, diba? Yung mga true to life story. No, dinidisclaim lang nila, may disclaimer lang na hindi ito nangyari sa totoong diba? Pero sa mga lugar, 'di ba? Pero totoo po 'yung nangyayari. Oh. 'Di ba nakikita po natin yung pag mga ganito, may mga escort pa po 'yan, ganitong kalaking may escort po 'yan. Hindi pwedeng mawalang walang protection 'yan, 'di ba? Napakalaki niyan eh. At saka ito mga kababayan, na puna ko lang din, no. Tingnan nyo. Prepared po sila sa press con. Tingnan nyo prepared po. Naalala ko doon sa Pampanga, nagtanong ako doon sa mga agent, paano nyo ba trainees na merong mini laboratory dyan? Ang laboratory naman doon na Sir Jojo ay yung ginagamit na tubig, parang hiwa-hiwalay na siya, hindi talaga yung nandoon yung lutuan, parang isang sa Santa Rita? parang nakalimutan ko, basta yung sa Babuyan, 2016 yata yun, basta panahon yun ni PRRD, na nasa underground yung parang lutuan. Parang iba-iba pa lang yan. Hindi siya pwedeng isahan lang kasi kung isang operate lang, timbog agad. So parang iba yung para sa tubig, para sa paggawa ng iba-iba. So ang ginawa pala ng PDEA agent, talagang nag-apply siya as driver hanggang sa Kasama ko yung undercover dyan. Oo, tapos parang bumili ako na nag-apply siya as driver, tapos ilang buwan talaga nag-casing kasi parang magdududa sila yung paggabi ay merong doon sa area na yun kasi underground yun hanggang sa para lang makapunta siya doon sa lugar na yun, sinadya niya na kasi nandun yung lagayan ng pang-crudo niya, sinadya niyang isisip-sip yung uubusin niya yung sa truck niya para makapunta siya doon sa area, makakuha siya hanggang sa na-discover doon. Tapos sa likod maraming mga pato and mga baboy para hindi maamoy yung kung ano man yung niluluto nila, at yung pato pang alarm in case na merong mga operation. So sabi ko ganyan pala pag nag-imbestiga sila. Tapos ito naswertehan lang, napakaswerte talaga na dumaan lang sa so kumbaga hindi pa may tuturing na drug operation pala ito, Sir Jojo. Hindi pa kasi checkpoint yan Ang anti-drugs operation, kumbaga sa talagang meron tayong tinatawag na presumption of regularity, no? Ito yung nag-uumpisa tayo doon sa mga documentary process in accordance doon sa PDEA Manual of Operation. Sabi nga, pagka magkakanda ka ng anti-drugs operation, meron kang pre-operation report, meron kang authority to operate, dadalhin mo yan sa National Operation Center o doon sa Regional Tactical Operation Center para bibigyan ka na yan doon sa, ngayon tinatawag nila Cormex, yun, bibigyan ka ng Certificate of Coordination. Yun yung yung mag-legitimize doon sa iyong ikakandak na anti-drug. So, pag wala ka doon, illegitimate. Pero Sir Jojo, ano po yung magiging magandang batayan sa kasalukuyang sitwasyon patukol sa problema natin sa illegal na droga? Kasi marami tayong mga commenter dito sa kanilang mga lugar, mga netizen, pati rin yung mga nakakausap ko minsan, sinasabi nila, bumalik sa amin dati nung panahon ni PRRD, talagang walang mga tambay, walang ganito. Ngayon talagang kahit tirik yung araw, nag-aabutan ng mga kontrabando. Isa rin ba sa pamalatandaan maliban dyan ay pag nagmura ang illegal na droga, ibig sabihin balik ulit sila sa dati? So Jojo, ano bang maging batayan? Pagka ang drugs nagmura, ibig sabihin overuse supply. Ang kailangan kasi natin dito is political will. Maraming pakiusap. Kung ikaw yung nag-enforce ng batas, maraming makikiusap sa iyo dyan. Unang-una, yung mga kasama mo sa politika,
Lalo na, kagaya niya, ito, kaibigan ko yan. Ito, kamag-anak ko yan, di ba? Halimbawa, kagaya niyan, may mga nahuhuli. Allegedly, kaibigan ng mga politiko. Kaya, ang nangyayari, nawawala ng gana yung mga ahente, yung mga operatiba. Kasi, biro mo, tinatrabaho nila, huhulihin, tapos pawawalan. Anong magiging damdamin ng mga operatiba? Samantala, ito mga operatiba na to, talagang buwis-buhay ito mga ito. Di ba? Bago ang negotiation process, talagang biro, halos dyan na natutulog sa kalsada. Naranasan ko mga kalsada. Hindi biro. Talagang, kapag kaiyang target, talagang sinusundan namin yan. Kung sino makausap niya, susundan pa rin. Kung sino makausap niya, susundan pa rin. Nanganganak yan. Kaya nga ako, nanghihinayang ako dito sa pagkakahuli rito, doon sa 13 billion more or less. Tapos walang nakuhang personalidad sa likod nito. Saka Bakit? pa mag-imbestiga yata. Oo, kasi hindi biro ito. Ibig sabihin malaki ito. Napabayaan ng gobyerno. Sayang yung pondo. Bakit pa tayo nagdadagdag ng pondo kung hindi mo naman pala kaya gampanan yung inyong mandato? Pinuin mo. Sampal ito doon sa mga nakaupo, lalo na doon sa lead agency, which is PIDEA. Diba? Hindi naman sa wala akong masakit sa akin yan kasi galing ako dyan. Pero sana naman ginagawa yung trabaho. Kung maganda ang relationship ng PIDEA leadership sa kanilang mga tauhan, magbibigay ng magandang output yan. Kung pangit ang input, pangit din ang output. So yan mga kababayan, dapat, sabi kanina, dapat yung mga politiko ay hindi po nai-involve sa mga ganito, di ba? Kasi hindi makakadiskarte ng maayos yung ating mga PIDEA agents, di ba? Kapag may mga politiko na nai-involve dito sa mga tulad nito, paano natin masasabing mayroong politikong nai-involve dito? Ano lang naman ito, hindi nga po ito operasyon, checkpoint lang, nagsidatingan agad yung mga nagputo ops agad, diba? Kaya nga pong sinasabi kanina, yung mga politiko dapat maging may political will, mga kababayan, sa pagsugpo ng mga ganito. Pero ito, naswertehan lang naman, ewan ko ba, pero may mga nagko-comment kasi na baka daw ito drama lang, kasi hinahanapan na po sila ng resulta ng taong bayan, kasi sinabi naman noon na ipagpapatuloy, yung naiwan ni PRRD. So ito nakakapagtaka, kasi napakalaki nito, tapos wala man lang tayong hangin lang to, mga kababayan, hangin lang to, useless kumbaga, di ba? Kasi wala namang nahuli na tao, yung may-ari. Yung driver nga, mga kababayan, hinahanap na kung nasaan, di ba? Hinahanap na po ng taong bayan kung nasaan na daw yung driver ng van na yan, baka nagbakasyon, mga ka-review, baka nagbakasyon na po yung driver, at di na po maipakita. Or ngayon pa lang sila mag-iimbestiga about dito.